May ibang consolidator din na nagbabagsak din kay Miller. So, tawagan na sila ng tawagan kanina. Wala pang order yung buyer. Naghahanap na ho sila. Naghahanap ng na sila. mapagbibigyan. Kaya umorder na kayo. So, ganun yung kalakalan Meron. ng local market. Pero may potential din daw ito sa export. Kasi ito naman yung ginagawa nila, juices or pinaprocess nila. Baka pang-asim siguro. So, may potential export siya sa US, ganyan, Japan, sa Australia. So, may demand sila. So, siguro lang, Miller, dapat may i-connect, no? Paano tayo maka-i-connect ikaw doon sa mga exporter? Opo. Yun po ang gusto ko sanang mangyari. Yung mga makahanap ako ng exporter na mapagbabagsakan. Oo. Yung mga nag-export po ng prutas dyan, pwede niyong kontakin si Miller para supplyan kayo ng sampalok. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Wala. Paano yan? Wala. Yung natuyot, pwede nang kunin. Talagang ganyan o eh. Ang importante po dyan yung karton. Mas importante yung karton. Kasi ito yung nalagyan namin eh. Pero pwede na siguro yan, hindi pa. Yan po, wala namang gano'ng problema yan, basta naarawan. No? Wag lang po yung malakas, tapos 3 araw na umuulan, aamagin na po isang palok. No? Karton na natin yung iba. Oh, Pwede na. Kakarton ko na po yan. Pipiliin mo pa. Inaalis ko po yung pinakamaliit. Magka-quality control pa pala muna. Oo. Para pagdating sa pesto, halos quality ko yung ganito lang ho naman eh, sobrang liit. Ano naman yung sino bibili niyan? Ipamimigay po namin yan. Pamimigay mo na lang? Oo, sa mga pagilala, ganun. Parang giveaway sa mga nagtatrabaho. Baon pa uwi. Malalaki lang. Kasi pangit pag marami mong butil. Lumiliit po yung Tatawaran din, no? Oo. Sobrang liit lang naman. Oo. Po, wala na daw silang makakain dito. Gusto ba naman ng mga bumibili dahil nga mahal po yung retail, 300, malalaki. Nog naman lahat to, di ba? Opo. Ang dami rin palang proseso. Dami rin. Maano lang po pag pag maliit yung bunga ng sampalok, pero pag malalaki Wala namang problema. wala naman po. Ito nga medyo maliliit, ano? Malito yung bunga niya, kaya iimay ko rin. Baka mamaliitin yung buyer. Bakit maliit ang bunga ng sampalok niya? Hindi ko alam, baka sobrang dami din. Kagaya nito, reject na to. Oo, reject ko yung ganyan, yung basag. Pero may nasasama pa rin po dyan. Hindi po may iwasan eh. Laki pa naman. Wag lang ho talaga yung grabe. Sarap? Sarap po yung lasa, no? Matagal din po bago malabas yung punan sa ganyan. Halimbawa po niyan, pipitas kami, lalabas lang ko yung punan. Yung unang pitas mo. Minsan minsan yung unang pitas di pa, dahil konti-konti yung minog. Hindi mo pa talaga malalabas. Mga 3 pitasan. 3 pitasan doon ka palang Makakasobra. palang kikita. 2 pa ho kami dito. Sinama ko Kasi nauna na silang nagbayad doon sa may-ari ng farm. Oo. Kaya ang galing, ang sarap din may-ari ng farm, ha?
Bulaklak pa lang. Binabayaran na. Binabayaran na. Pipis pa lang ho yung bunga. Oo, yung manipis. Oo, nagkakabayaran na ho. Bayaran na. Hirap din yung trabaho. Pangregalo, ganun po. Sa mga di maarte. Sa mga walang pambili. Hindi maarte at walang pambili. Yung iba po kasi... Dami rin ha. Oo. Yan po, reject na ho yan. Hindi ko na po sasama sa sampalok dahil nga po maliit. Pangit po kasing tignan pag maraming maliit. Dahil mamaliit po yung bunga, medyo matagal yung pagpipili. Ano yun? Hindi hinog? Bakbagin po siya. Ah, Pero pwede na po siya, yung kulay green. oo. Masarap din po yung ganyan. Kaya lang ang gusto po ng buyer yung inog na inog. Kasi po, umaatras po yung timbang niya pagdating sa pwesto. Ah, lumiliit. O, bumababa po yung timbang. Natatalo siya. Kasi umaatras po yung ano, kilo. Dami rin reject ha. Oo. Masarap to pang pulutan. Hindi ka mauumay. Nang, Pa isa-isa lang. anong inumin? Gin? Pwedeng gin o. Pwedeng red horse. Depende na lang sa branch ng iinom. Nasubukan mo na malugi sa sampalok? Hindi pa naman po. Hindi pa. Ayoko pong malugi, baka wala na akong panimula. Gusto ko pag lumakad ako po, laging sigurado. Kasi mahirap po yung pera ngayon eh. Hirap kitain. Paano ka naninigurado? Pag di ko kaya yung presyo ng may-ari, huwag nang lusungan. Wag na. Oo, huwag na akong pilitin. Hindi para sa yon. Di ho, kasi ho, di natin kaya yung presyo niya eh. Pero kung kaya po, lulusungin naman. Pag nilusong po natin yan, sigurado panalo tayo. Pag tagilid, hindi na natin yung lulusungan, baka matalo lang ganun. Nung pinakamalaking gastos mo, yung bayad sa may-ari o labor? Yung labor po, Labor talaga. oo. Kasi ho, minsan mga 10 katao, tag 1,000. 10,000 na yon. Opo. Isang araw lang na pitasyon. Oo. Tapos yung mga motor pa, binabayaran din po. Boundary. Marami pong ano, expenses. Wala kang sariling motor? Meron po yung ginamit natin kanina, sa akin po yun. Katas po ng ano yun, sampalok. Sampalok. Opo. Tsaka po yung bahay ko. Yung bahay mo, katas na ng sampalok yan. Tsaka po kamatis. Oh. Katas po ng pakyawan. Dahil mali po. Tayong maliit ano? Oo. Pero pag ganyan ko, gumaganda siya oh. Nakawala yung butil-butil. Ang neto po namin ngayong araw, 300 kilos niyan eh. Ewan ko kung makakuha namin. At pag hindi mo nakuha yung 300 kilos, talo ka. Hindi naman po, kaya lang Lipis. yung labor, parang doon tayo natatalo. Matatalo ka sa labor. Opo. Parang dodoble po yung gastos. Kasi kung may nang mamitas, ang labor po niyan 5,000 na. Ha? 5,000. 5,000 na ngayon. Itong araw lang na to. O, wala pa po yung pagkain doon. Ano pa lang po yun, yung mga sahod nila. Wala pa yung motor. Tumutumbas na po ng ano yun, mga 50 kilos na mawawala sa'yo. Marami din yung 50 kilos dahil nga magaan po yun. Kailangan makaargahan po namin yung 2 kolong-kolong hanggang mamaya. Kaya kailangan makuha mo yung 300. Opo. Para sulit po yung biyahe. Hindi ka nagsasawa sa ano? Hindi naman po. Sampalok. Hindi nakakasawa. Kahit natatay na lang ako. Pag kumain po kayo ng ganito, lagi kayong mauutot. Talaga? Oo. Parang yung metabolism yung tiyan natin. Oo.
Yun po ang sabi nila. Ewan ko kung totoo. Ikaw, hindi ka nagtatae? Tataya rin po ako. Utot ng utot. Ibig sabihin, lumilinis yung ten natin. Puro utot eh. Kayo, pag kumain ho kayo ngayon hanggang mamaya, Oo. may experience nyo na ho. Pag uwi nyo ng bahay. Pero di naman sasakit ho yung tiyan nyo. Kaya pala nung one Puro time, utot lang. bumili ako ng sampalok doon sa may highway. Nagtahi ako. Matatayo talaga kayo, parang nalilinis yung bituka natin. Mas maganda pala to kaysa sa papaya. Parang pareho lang din po siguro. Kasi yung papaya, pampalinis din po ng di ba? Marami din sigurong good benefits sa atin to. Yung mga maliliit kunin ko na. O sige po. Mga tag-isa-isa, no? Opo, yung isa lang po. Yung isa lang siya, no? Oo. Kasi yung dalawa, pwede na pong kita ngayon eh. Pwede na. Tama. Yung isa lang. Yung misis mo, anong tulong sa'yo? Nasa bahay lang po, nag-aalaga ng... Siya ba yung kausap mo kanina? Opo. Siya yung sabi, buti pa ikaw, Jollibee, siya ikaw, Munggo. Di pa na-contento sa galunggong. Galunggong ko yung isda. Ah, Anong oras po kayo umalis dun sa ano? Sa Quezon? kanina mga 5:30. Bilis ng biyahe niyo. Walang traffic sa umaga. Anak niyo po niya si ate, no? Oo. Eh di yan po laging trabaho niya sa inyo niya. Pag may videographer, pag wala, siya. Araw-araw po kayong nagaganyan, no? Hindi naman. Tansyado mo na rin kung ilang kilo to. Nasa ano po yun? 30. Pag Itong isa na puno. Opo. 30 to 35 ganun. Depende po kasi sa ano ng sampalok. Minsan po pag maraming nila, umaabot po ng 40. Isa ng ulan. Pangulan. Parang nasa paanan pa lang tayo, no? Pakit pa lang tayo ng bundok, no? Oo. Nasa pa. Malayo pa yung mismong bundok, no? Malayo-layo rin po. Doon po sa amin, mga kalahating oras kung lalakarin mo bago ang marating. Minsan oras? kulang isang oras. Sa taas na yun o sa baba pa lang? Mga kalahati pa lang ho yun, doon sa Arayat. Marami din itong tourist doon na dumadayo. Marami na rin pasyalan yun sa Arayat eh. Puro taniman ng gulay doon, di ba? Yung sa paanan. Opo, tsaka fruit trees, atis. Marami ho doon atis. Atis. Tsaka sampalok. Bakit? Gusto ng atis doon? Oo. Dahil Doon ho maraming lumalabas na atis ngayon doon sa amin. Sa Arayat. malalaking atis, hindi. Malaki po, may 2 kilo, ay 2 piraso, 1 kilo. Malalaki. Ang pinakamalaking sukat. Kalahating kilo isang prutas. Oo. Matatamis. Matamis po. Kaya ho, pag panahon ng atis, marami din pong pumapasok na buyer doon ng atis. Hindi tulad nun, konti-konti lang. Eh medyo nalalaman na ng mga ano. Minsan dumadahira na sila doon. Tsaka kinaganda po doon, yung bypass road ng Magalang to Arayat, malapit na po siya dito. Dadaan dito. Oo. Tsaka yung, na? Punta kayo pa sa talagang regatam. Wah. Eh, punta rin ng kuwan ko. Ayun po. Pare kita. Lalo ako karatang butil eh. Malago yata, lako nyo na karatang butil. Ay na kayo. Oo na ba? Hali na lang. Potangkay, papulo ko na lang. Tambutin na mo yan, ano ko na. Oh, Tambutin mo, kuya na ba? Tambutin na. adwa, ako na niya. Lahat kayo may asawa na. May iba pa wala pa. Maganda lalaki na yun. Magandang lalaki. Siyaran ka rin eh. Ilang puno nang naharbisan nyo? Kunti pa lang po. Wala pa sa kalahati. Alam na eh. Ano na puno? 60? Anim pa lang? Abutin pa pala ng gabi to. Mamaya nga po na ho kami bababa dyan eh. Tinanghali ho kami. Sige pare, ako nang bahala pare. Minum ko pa. Inom muna kayo. Luluwa ko po tang mabuti la.
Wah. Lame pangalayan butil na alago. May bata quality na mo mi dato. Dala sirang kaya dua bunga. Kung may bulo malabula rito. Bulo malaki nito. Daan-daan din pala para hindi mapisa, no? Oo. Maselan din ho yung ano. Kaya boss, pwede rin kayo magangat dyan. Magpangnegosyo din. Magangat ng ganyan. Ayanin ko ba? Kakayanan pa ba? Kuha lang kayo ng tindera, ganun. Mga walang trabaho sa lapit-lapit sa inyo, kung tabing highway. Sa Ilocos ba, marami rin Sampalok? Wala ho. Wala. Diyan lang ako pinaka. Dito lang talaga sa Pampanga. Tapos sa ano lang, sa Batangas. Dito ho kasi maraming mamimitas eh. Boom, masabaw, lagpitan. Masarap, no? Ay, may anan. Masarap talaga. Apat din mo inubos. Sa aral naman ho yung atis. Kahit malaking ganyan. Oo. Pag hinug na sa puno, kahit konti lang na ganyan, kakainin na, tapos tapon na. Tapon na. Dahil po sa ano, pag panahon ng prutas. Tulad po ngayon, panahon ng sampalok. Oo. Ikaw talaga nagka-quality control. Kailangan ho eh. Para yung mga nakakatanggap, hindi ko sila nadadala. So, ito pong topic natin ay tungkol sa tamarind or sampalok. Oo. At Miller, sa experience mo, wala bang problema ang market ng sampalok? Ang pinaka-problema po dyan yung mga sampalok na ano ng ulan. Dahil nga po pag umulan, inaamag, bumabagal po ang market. Umihina. Pero yung namimili ng sampalok sa'yo, walang problema? Kulang pa o. Kulang ang namimili? Ang buyer. Kailan nag-umpisang ma-experience yung kulang yung buyer? Ngayon po, kasi Ito yung season kasi niya talaga. season na po talaga eh. Kailangan ho talaga yung malakas sumakot na buyer. Kailangan malakas na humakot na buyer. Hindi po kasi kakayanin ng isang buyer lang na malakas sumakot, kailangan marami rin. Kailangan marami. Ayan, so nakita niyo po si Miller, no? Wala siyang problema doon sa source ng sampalok. So kung gusto niyo kayo po ay nagtitrade din ng sampalok sa lugar-lugar ninyo, pwede niyo kontakin si Miller. Yes po. At mabibigyan niya kayo talaga kasi sabi nga niya, Marami po tayong madami talaga ngayon ang supply ng sampalok, no? So, pero ito ay magandang kabuhayan din, no? Maganda po. Magandang kabuhayan Hindi ho siya nasisira kaagad-agad. kasi hindi nasisira kagad-agad. Sa may-ari ng farm, maganda rin kasi once na tinanim niya, no, very minimal yung management, especially kung malaki na yung puno, hindi siya alagain. Ang importante lang talaga ay tuloy-tuloy yung weeding kasi nga posible siyang masunog during summer. So kung nasunog yung damo, masusunog yung puno, sayang. Mamamatay ho. So, yun ang pinaka-crucial na kailangan dito sa Sampaloc Farm. But yung farmer, yun lang, no? Very minimal yung kanyang management at ang maganda sa kanya ay andyan na lang sila Miller na namamakyaw. So pag pinakyaw ni Miller yan, kahit na yung, anong tawag mo doon, yung manipis ba yung bunga? Kahit hilaw pa. Hilaw pa, yung nipis pa. Yung, Pipis. Oo, wala pa siyang buto. Binabayaran. Nagtatawaran na sila ng may-ari ng farm. Ganun yung nangyayari. So, maganda rin yon, option ng farmer yon, o kung gusto niyang siya ang magbenta, pwede rin, no? Pwede rin po. Pero mas maganda kung Pakyaw ho kasi pakyaw na para nahirapan pa ho sila sa pamimitas. oo, wala nang problema at Nahirapan din ho. binabayaran na siya prior to. Kasi sa case naman ni Miller, kung hindi niya babayaran yon, maunahan siya na ibang mamamakyaw din. Oo. Kaya nag-uunahan sila. Sa climate naman, kung saan magtatanim ng sampalok, basically mas gusto niya yung maaraw. No? Maliban na lang yung bata pa siya na of course kailangan mo ng watering kasi nga
maliit pa yung halaman. Maganda pong magtanim during Tagulan. rainy season. Para hindi ka na magdidilig. Tapos pagdating ng summer, nakaugat na yon. Oo. O yung unang summer, kailangan mo pang magdilig yan siguro. Kahit hindi na po siya diligan nun. Hindi na, kaya na. Opo, lalaban na po siya. Lalaban na siya. Tapos tuloy-tuloy na yan, no? Wala nang dilig-dilig no? Hanggang wala makalaki na. na siya. Hintay Ang ka na lang ng... Ano na lang po nun, yung maintenance niya. Yun nga, yung weeding, ganyan. So, hintay ka na lang ng 3 years, mag-start na siya mamunga. Pero pagdating ng 5 years, hitik na yan sa bunga. Sa soil naman, kung saan magtatanim ng sampalok, gusto niya yung well drain. Ayaw niya yung na-stuck yung tubig. Kaya kagaya nitong farm na to, hilly, perfect sa kanya. So yung mga bagong tanim na sampalok ngayon, ano na siya, grafted. So nanggagaling dito sa university. Anong pangalan ng university? Pampanga State Agricultural University. Dito yan sa Magalang. Nandito yan sa paanan ng Mount Arayat. No? So sila talaga yung expert na university pagdating sa sampalok. May research sila. So recommended na ngayon yung grafted para hindi na yung traditional na trees na super lalaki, no? At ang dinudugtong na nila dito yung mga matatamis na variety. Tsaka mapapabilis po yung harvest ng... Mapapabilis yung pagbunga. So yan, marami na silang research yan. Iba-ibang variety ba sila o meron silang specific na variety lang? Iba-ibang variety po. May tinatawag na Bangkok, may Thailand, tsaka po yung tinatawag na Fuji. Fuji daw. Pero research na ni university yan? Opo. Alos sa kanya ho galing lahat ng mga... May idea ka ba gaano kalayo yung spacing ng bawat halaman? Meron pag nagtanim? Anong ang spacing niya? Ang maganda pong spacing niya mga 15 by 15? 10 by 15? 10 by 15 po, pwede rin. 10 by 15? Pero mas maganda po kung 15 to 15 15 by 15. Kasi yung canopy niya nagagano, no? Opo. Pag ganun, since hindi mo na pinapalaki yung puno, pa-spread siya. So nakita natin yung mga puno mapababa, kagaya ng mga background natin, no? Pag kasi ano po siya, na malapit yung tanim, ang gagawin po ng alaman is magpapataas lang po siya. I see. Hindi siya mag-spread. mag-spread. Pero kung malalayo, naturally mag-spread siya. Maganda po siya magbigay ng bunga. Yeah. Sa pagpapatubig naman, kagaya ng na-mention natin, kailangan lang pinapatubigan yan pag yung bata siya. Pag nakalaki hindi na, kaya the best magtanim during rainy season para hindi ka na magdilig. Pwede rin ba ang fertilization? Pwede rin po. Miller? Pwede rin po. Anong fertilizer ang linalagay dyan? Ang Organic lang? Ang nilalagay po nila dyan, yung tinatawag na pulot. Yung ano, yung... Ibinubuhos po nila sa ano para tumamis po yata yung bunga. Pulot, ito yung ano, yung... Yung honeybee na... Honeybee? Oo, pulot. Binubuhos po ng ano. Tuwing kailan? Pag ano po yata, bago sila magbunga. Tsaka pag may sakit po yung ano, yung alimbawa nangasim po yung bunga. Oo, talaga? Yung po ang sinasabing ilalagay nila para... Sinong nagsabi niyan? Yung university? Hindi. Yung mga... Matatanda? Mga matatanda ho. Matatanda. Mga unang nag-alaga ho ng sampalok. Oo. Ang recommendation naman ngayon ng fertilization ay 50-50 balance fertilization. Pwede kang gumamit ng organic, combination ng inorganic, pero pwede rin naman organic. But most of the time, ang mga plantation, hindi na nga sila nagpo-fertilize at all. Hindi na. No? Wala na. Kailangan din ng pruning para ma-maintain mo yung shape. Kung ma-shape mo siya, ma-decide mo kung gaano siya kataas. At tuwing nagpo-prune ka, nagkakaroon ng bagong talbos, yung bagong talbos na yon, doon din naman kasi namumunga. Nag-i-encourage yon ng pagbunga pag pinuprune siya. Meron ka bang alam na peste sa sampalok? Yung pong mga langgam. Langgam. At saka siguro Igad, ganyan. Aphids. Problema rin ba ang aphids? Tama, Yan. aphids. Problema rin ang aphids sa sampalok. Paano kinokontrol yun? Yung aphids, may idea ka ba, Miller? Yung iba ho, dito kasi sa atin, inaayaan na lang. Hinahayaan na lang. Oo. Hindi naman namamatay yung halaman.
Hindi naman po. Sila po yung reason din kaya naubos yung mga bunga ng ano. Kinakain ng ibon? Kinakain o. Anong ibon yun? Kulay dilaw siya eh. Bubutok ang tawag sa amin doon eh. Native yun natin? Native po. Wild lang siya? Oo. Sa Mount Arayat po. Sa Mount Arayat mismo? Kaya ang ginagawa nila, bumibili po sila ng tuitis, paputok. Oo. Pang taboy sa Pambugaw. mga... Tuwing kailan ang start ng bungahan? Nagbubunga po yung sampalo. July. June, July. Tapos harvest, mag-start ka ng January, January po. February, March. Malalaman mo na pwede nang i-harvest kasi yung bunga nagiging ano na no? Yung ang tawag doon? Pumuputi na po siya. Pumuputi, tapos parang siyang may hollow, tapos mas magaan na siya. Oo. Wala na yung green. Yon. Sabi nila, ang isang puno daw ay makaka-harvest ka ng 200 to 300 kilos. Totoo ba yan? Totoo po yung kung depende po sa taas ng puno. Kung malaki na. Oo, tsaka ho karga ng bunga. Oo, pero yung mga ganitong grafted na, normally, ilang kilos siya ng isang puno? Siguro mga kada pitas mga 5 kilos ganyan. 5 kilos per puno. Eh kung isang daan po tsaka sa tag 5 kilo na lang. Di 500 kilos. Per puno? Hindi per puno. Ilang kilo per puno ang na-harvest mo? 5 kilos 5 po. kilos lang. Yun siguro yung mga 200 to 300 kilos. Ito siguro yung mga lumang puno, yung mga malalaki. O yung po mga yan, matatanda. Ang sa amin po kasi, lahat hanggang yung pitas, mga 300 kilos ang makukuha. Lahat na to, which is ilang puno to? Kung mapipitas po lahat yan, yung 300. 300 kilos. Ilang puno lahat to? Isang dano. So 100 puno na ganito kalalaki, 5 to 7 years. 100 puno, mag-harvest ka ng 300 kilos. Isang pitasan lang ho yun. Sa isang pitasan. Oo. So 5 pitasan ka, so 300 times 5. 1.5. 1.5. Ang buong kilo na mahango dito. Mahango. Okay na rin. Yung local market normally ay mga ano lang, kagaya ngayon ni Miller, siya yung consolidator. Pupunta siya sa iba-ibang farm, no, kokontratahin niya, i-harvest niya. Tapos may darating naman na buyer sa bahay niya, no? Opo. Tapos yun naman yung biyahero. Yung biyahero na yon, siya naman yung magbabagsak sa mga fruit stand siguro, no? Oo. Siya naman yung Pero pwede rin pong mag-direct yung mga may sariling tindahan. Pwede rin mag-direct sa'yo. Oo. Ayan. Pwede niya rin puntahan si Miller kasi Para nga medyo maamura. Oo, para makamura at sa kailangan nga ng mas maraming buyers si Miller. Oo. Ayan. Kasi kanina yung mga may-ari ng farm ay yung mga ibang yung consolidator. Opo. May ibang consolidator din na nagbabagsak din kay Miller. So tawagan na sila ng tawagan kanina. Wala pang order yung buyer. Naghahanap na ho sila. Naghahanap na sila. Mapagbibigyan. Kaya umorder na kayo. So ganoon yung kalakalan Meron. ng local market. Pero may potential din daw ito sa export. Kasi ito naman yung ginagawa nila, juices or pinaprocess nila. Baka pang-asim siguro. So may potential export siya sa US, ganyan, Japan, sa Australia. So may demand sila. So siguro lang Miller dapat may i-connect, no? Paano tayo i-connect ikaw doon sa mga exporter. Opo. Yun po ang gusto ko sanang mangyari. Kung yung mga makahanap ako ng exporter na mapagbabagsakan. Yung mga nag-export po ng prutas dyan, pwede nyo kontakin si Miller para supplyan kayo ng sampalok. Ang sampalok po natin is special po na matatamis. Wala pong halong maasim. Sinusort na niya talaga. Meron din po tayong maasim. Depende po sa order. So, yung sampalok ay talagang isang livelihood ng mga farmers dito sa provinces at mga mamamakyaw at mga biyahero. Kung competition sa Pilipinas, may competition ba kayo? May kompetensya ka ba? Wala naman. Meron din po yung mga katulad namin Mamamakyaw. mamamakyaw din.
Kagaya kanina, pag akyat natin, doon sa baba may ibang grupo. Oo. Doon sa kabilang bundok may ibang grupo Meron rin. din, ho. Oo. Pero kung worldwide, I think siguro ang competition mo lang dyan is Thailand. Oo. Kasi, Yun lang, ho. Kasi- mas develop yung industry nila Opo. kaysa sa atin. So pwede kung ma-develop yung industry dito sa Pilipinas, kaya rin na makipag-compete. Kaya po. Okay, value adding, pwede rin, no? Ito kasi, itong ina-harvest na to, dinideliver ni Miller na to ay direkta sa mga fruit stand. But pwedeng i-process, pwedeng drinks, no? Beverages, pwede, at iba pang snacks, no? Yung mga minatamis, ganyan, pwede rin. Sa mall po, pwede rin ho yan. Oo. So, may potential siya sa value adding. Okay, so, ang dami rin, no? Oo. So, madami ring reject. Sabi nga ni Miller, ito ay para sa barkada. For the boys. For the boys, pag nag-inuman, may pulutan na. Maliliit eh. Okay. Miller, ano mo naman sa audience natin, paano kang makakontakt? Paki-PM na lang po ako sa number Messenger? po. Messenger. Anong messenger mo? Miller Cunanan po. Miller Cunanan. Spelling ng Miller. M-I-L-L-E-R. Miller Cunanan. At ang number, 0905-724-8785. TM po siya. ayan. Tulungan natin si Miller, masipag. Graduate yan ng forestry. Pero nag-decide siya, mas gusto niya na magsampalok. Magkano Miller per kilo? 150 po. Okay. 150. Pinagsama-sama ko na po. Paano po yung ano? May regalo ako doon sa baba. Hindi, atid ko kayo. Sige. Nakatanggap ka pa. Dapat lang. Ilan kayo lahat? 6. Anim po. Sige. Papadala ako. Ingat po kayo. Hindi tayo. Apo, salamat po. Bali, ang sakop po namin yan, ito lang. Yan dito. Ito lang. Tapos bukod na po yung may-ari niya. Miller, thank you. Sige po. No problem. Nagbigyan niyo kami. Sana Sana may anong buyer. Oo. Meron yan. Naaral kaya? Kadami na. Dami na, oh. Sige po. May balbere siya, oh. Anong ginagawa niya dyan? Ito. Hindi ko lang alam. Yung lalabasan nyo, alam niyo na po niya. I-waste ko na lang. Oh. Ito, mega. Thank you rin. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.